Nagsisi ako bakit konti lang ang niluto ko nito dahil sa sobrang sarap. Talaga namang nalimutan ni Habi ang pangalan niya. Buti na lang at pangalan niya lang at hindi ako, o diva. Then ito, maglagay tayo ng asin sa ating isda. Bali 2 tilapia yan na medyo mahilab-hilab. Hinati ko yung bawat isa sa 3. Yan, lagyan natin ng asin para may lasa na siya pag atin siyang ipinarito. Siyempre, lalagyan natin ng asin yung harap at ang likod. Then sa isang pan, maglagay tayo ng mantika. Olive oil kasi yung ginagamit ko, kaya konti lang ako maglagay ng mantika. Kasi maluluto din naman yan, basta lang mahina lang yung apoy. Para pati yung loob is maluto. Habang nasa trabaho kasi ako, nag-iisip na ako kung ano yung lulutuin ko pag uwi sa bahay. Biglang pumasok sa isip ko yung ganitong luto, kaya agad-agad pumunta ako sa Jamia. Yung Jamia dito is bilihan, parang grocery, ganun. Din yan, maghanda lang tayo ng 2 medium size na sibuyas. Bali, hinati ko siya sa 2, at yung kahati niya is hinati ko pa sa 4, o diba? Kasi kailangan natin medyo malaking hiwa. And pare-parehong hiwa ang gagawin natin dito. Bali, ang bawat sibuyas ay naging 8 hiwa. At itong ating green bell pepper is ganun din ang gagawin nating hiwa. Kasi laki rin ng sibuyas. Ayan. Kailangan pare-parehas silang hiwa para uniform. O, diba? May pa uniform pang lola nyo. And yung red bell pepper, ganun din yung hiwa natin. Medyo malaki lang yung green pepper na nabili ko. Kaya ayan, medyo marami. Kasi gusto ko rin yan. Gusto ko yung lasa niya na crunchy-crunchy pa. Kasi mataas daw yan sa vitamin C. Sabi ng mga doktor. O, diba? Nanonood kasi ako ng mga vlog ng mga doktor. Kaya naman, mahilig ako talaga ngayon sa mga gulay. And talagang hindi ko siya masyadong niluluto. Then yung ating carrot is ganun din yung ating gagawing hiwa. Medyo maliliit nga lang dito sa carrot kasi yung carrot, diba, medyo matigas. Kaya medyo maliliit na square-square yung aking ginawa para madali siyang maluto pag pinirito natin siya. Hindi naman pwedeng malabsak yung ating carrot. Kailangan niyang crunchy-crunchy pa siya pag iniluto natin para andun pa yung health benefits niya, o diba? And pagkatapos nating mahiwa ang ating mga gulay, ito namang ating piniprito ang ating balikan. Gusto kasi ni Habi is medyo tostado talaga yung ating pinarito. Ako naman, ayoko naman ng sobrang tostado kasi parang nawawala na rin yung lasa. Syempre, yung lalaki yung masusunod kasi sila yung malakas kumain, o diba? And then yung carrot naman is medyo ifa-fry lang natin siya ng kaunti. Siguro finry ko yan mga 30 seconds lang, ganun. And then ito ring ating gulay, konting sauté-sauté lang kasi gusto ko talaga crunchy-crunchy yan. Ayoko nang malambot yung ating mga bell pepper bago natin hanguin kaagad. Na-miss ko talaga yung ganitong luto sa tilapia, kaya naman pagpunta ko ng Jamia, sa trabaho pa lang nag-iisip na ako ng lulutuin ko. Para pagdating sa bahay is alam ko na yung gagawin ko. Kaya naman kung napapansin nyo, naka-uniform ako palagi pag nagluluto. Galing ako nun sa trabaho, diretso sa kusina. And then yan, sa same pan, tinanggal ko lang yung mantika, nilagay ko na yung kalahating tasa ng tomato sauce, kalahating tasa ng suka, kalahating tasa ng juice ng pineapple tidbits, and kalahating tasa ng pineapple tidbits. And syempre, kaya nga sweet and sour itong gagawin natin, matamis talaga to. Kaya kalahating tasa ng brown sugar. Then i-mix-mix lang natin to, mga kaimbento. Kaya naman sa matataas ng sugar dyan is wag nyo na muna tong itry. Magpababa muna kayo ng sugar. And then yan, nilagyan ko siya ng salt and pepper. Yung salt and pepper naman is depende na sa inyong panlasa, palagi kong sinasabi. And then nilagyan ko rin siya ng kalahating kutsaritang garlic powder and kalahating kutsarita ng chili powder para may kick ng anghang. Hindi nakakaumay kasi pag medyo maanghang yung ulam o yung kahit anong niluluto. And then nilagyan ko rin siya ng kalahating beef cube. Bali yung isang beef cube, hinati ko lang siya, kalahati lang yung nilagay ko. And then gumawa naman ako ng slurry. Yung slurry naman, yung 1.5 tablespoon ng cornstarch, tinunaw ko lang siya sa 2 kutsara ng tubig. Bale, hinalo-halo ko. Yun ang ating ginawang pampalapot. Wag muna natin ilalagay lahat, paunti-unti lang ang ating paglagay kasi baka sumobrang lapot naman yung ating magiging sauce. And tikman nyo, pag hindi nalasang cornstarch yung sauce, tsaka natin ilalagay yung ating mga gulay dito. Sobrang sarap nito, mga kaimbento. Saktong-sakto lang yung timpla na ginawa natin. Kaya naman sinabi ko na hindi pwede sa mga matataas ng sugar kasi may sugar to, delikado, baka mag-spike yung inyong sugar. Kaya si Habi, nung pinakain ko nito, hindi ko na siya pinakain ng rice. And then yan, sinalin lang natin sa ating piniritong tilapia. O diba? Tingin pa lang talagang masarap na. Ako na parami ako ng kain talaga rito. Hindi ko talaga napigilan ng sarili ko, o diba? At eto na ang aking paborito, ang tikiman time, o diba? Talaga namang eto talaga ang gustong-gusto ko. Bawat luto ko, talagang ninanamnam ko ang bawat subo. Hindi pa pala ako nakabate. Hello mga kaimbento, good morning, good morning, good morning, good morning. Palagi ko nakakalimutan yung aking pagbati sa inyo. Pasensya na kayo.
Super sarap niya mga kaimbento. I-try nyo, saktong-sakto yung asim at tamis ng ating sweet and sour na tilapia. Sa mga hindi pa po nakakapag-follow, please follow nyo naman ako and share na rin po ng aking video. Thank you for watching. Love you!